Sa liblib na baryo ng San Miguel, sa gilid ng palayan at may kahabaan ng ilog na kulay tsokolate kung umulan, nakatira si Nestor, isang sabungerong hirap sa buhay. Bata pa lang siya ay kilala na siya sa sabungan bilang lalaking laging may dalang lumang manok na halo ang balahibo, hindi kagandahan pero matapang. Hindi siya napapansin ng mga mayayamang sabunghero na laging may mamahaling suot at malalakas na panabong. Para sa kanila, si Nestor ay isa lamang hamak na tagapuno ng pusta, tagaabot ng pera at minsan ay tagaalaga ng manok ng iba. Nakatira si Nestor sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at pawid, sa gitna ng maliit na lote ng kanyang magulang na halos wala ng matamnan. Patay na ang ama niya at ang ina ay matagal nang may iniindang ubo at hirap sa paghinga. Si Nestor ang kumakayod para sa kanilang dalawa. Nagpapakahirap sa kung ano-anong trabaho, nagbubuhat ng sako ng bigas sa palengke, kumakayod ng niyog sa pabrika ng gata at sa tuwing may sabong, doon siya kumikita ng kaunti sa pamamagitan ng pag-aalaga ng manok ng ibang sabungero. Ang tanging kayamanan niya ay si Tigre, isang panabong na nakuha niya sa murang halaga mula sa isang matandang sabungerong nagkakautang. Maganda ang tindig ni Tigre, matapang ang mata at mahigpit ang talon. Ngunit sa dami ng talo sa sabungan, parang hindi na rin sing halaga ang tingin ng mga tao sa kanya. Lumingon si Nestor sa manok habang nililinis ang kulungan. Kausap niya ang manok na tila ba isang kaibigan. Pasensya ka na ha. Sa susunod babawi tayo. Hindi pwedeng habang buhay tayong talo. May araw din tayo. Wala siyang kasiguraduhan. Tuwing umuuwi siya ng walang panalo, naririnig niya ang ubo ng ina sa loob ng bahay. Humahaba ang gabi at kasabay ng lamig ng hangin ang lungkot na bumabalot sa dibdib ni Nestor. Isang gabi, matapos matalo sa sabungan at maubos pati huling barya na ipambibili sana niya ng gamot ng ina, napilitang si Nestor na dumaan sa likod ng baryo, malapit sa lumang kalbong sagingan na halos wala nang may gustong puntahan. Ayon sa matatanda, may mga multo daw doon, may mga engkanto, at may mga alingas-ngas na hindi maipaliwanag. Ngunit sa oras na yon, wala nang takot sa puso ni Nestor, tanging pagod at desperasyon lamang. Hawak niya si Tigre sa ilalim ng kilikili, habang ang kabilang kamay ay nakasuksok sa bulsa, nagbabaka sakaling may natitirang barya. Wala na. Humihip ang malamig na hangin at ang mga dahon ng saging ay umuugong. Tahimik ang paligid, ngunit sa katahimikang iyon, ramdam ni Nestor ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kung may himala lang, bulong niya sa hangin. Kahit isang beses lang, matikman lang naming dalawa ni nanay ang ginhawa. Napatingala siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap, tila nagmamasid. Sa ilalim ng isa sa mga punong saging na pinakamalaki, napansin niya ang kakaibang liwanag sa paanan nito. Akala niya ay mata ng hayop, ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang maliit na bagay na tila ginto kung tamaan ng sinag ng buwan. Isang maliit na bato na hugis patak ng luha, kulay gintong mapusyaw at may sariling kislap. Napapikit si Nestor, nag-alinlangan kung kukunin ba niya iyon. Naalala niya ang mga kwento ng mga engkanto, mutya at mga sumpa. Ngunit sa hirap ng buhay nila, pati kababalaghan, handa na siyang sugalan. Lumuhod siya at marahang dinampot ang mutya. Sa oras na sumayad ito sa kanyang palad, may malamig na dumaloy sa kanyang kamay, paakyat sa kanyang braso, at kumalat sa buong katawan. Napatigil siya, tumigil din ang hangin sa ilang saglit. Tahimik ang lahat, tanging tibok ng puso niya ang rinig niya. Binitiwan niya ang mutya at nahulog iyon sa damuhan. Mabilis na bumalik ang ihip ng hangin, ang ingay ng mga kuliglig at ang mga tunog ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Nestor, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot at pagtataka. Tumingin siya kay Tigre na tahimik lang sa tabi niya.
Nakatingin ang manok sa mutya, tila ba nauunawaan ang nangyayari. Napabuntong hininga si Nestor. Kung mutya ka man, kung totoo ka man, tulungan mo naman kami. Hindi ko hihilingin ang kayamanan para sa sarili, para sa gamot ni nanay, para sa bahay namin, para lang hindi kami magutom araw-araw. Muli niyang pinulot ang mutya. Sa pagkakataong iyon, hindi na ganoon kalamig, ngunit naroon pa rin ang kakaibang pakiramdam. Para bang may humahawak sa kanyang mga daliri, marahang hinihigpitan at sinasabing, huwag kang matakot. Nilagay niya ang mutya sa bulsa sa loob ng kanyang lumang t-shirt malapit sa dibdib. Tumayo siya at naglakad pa uwi habang si Tigre ay mahigpit niyang hawak, kasabay ng maliit na pag-asang baka iyon na ang simula ng pagbabago. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Nestor. Ang ina niya ay nakahiga pa rin sa banig, may mahina at paulit-ulit na ubo. Inabot niya ang kamay ng ina at pinisil. May konting gagawin lang po ako, Nay. Babalik din agad. Magdadala ako ng gamot at pagkain pag-uwi ko, pangako. Napangiti ng kaunti ang ina, kahit halata ang panghihina. Huwag mo nang puwersahin ang sarili mo sa sabong, anak. Lagi ka na lang talo. Mas mabuti pang maghanap ka ng ibang pagkakakitaan. Ngumiti si Nestor, pero hindi na sumagot. Wala naman siyang ibang alam. Sabong ang kabuhayan niya. Sabong ang alam niyang mundo. At ngayon, may misteryosong mutya pa siyang baon. Dinala niya si Tigre sa likuran ng bahay. Pinakain niya ito ng palay na hinaluan ng kaunting tinadtad na dahon ng saging. Nasanay si Tigre sa ganitong pakain tuwing may laban. Pagkatapos nito, umupo si Nestor sa bangko at inilabas ang mutya mula sa bulsa. Maliit lamang iyon, pero malinaw ang pagkakakintab. Hindi ito karaniwang bato. Sumikat ang araw at tumama ang liwanag sa mutya. Nagningning ito parang may apoy sa loob. Dahan-dahan niyang dinala ang mutya sa tapat ng dibdib niya, saka pumikit. Kung totoo ka, bulong niya, gawin mong mas malakas si Tigre. Hindi ko hihilingin ang imposible. Basta bigyan mo kami ng tsansang manalo, kahit paunti-unti. Alam mo ang puso ko, hindi ako sakim. Nang ibuka niya ang mata, wala namang kakaibang nangyari. Tahimik pa rin ang bakuran, tahimik pa rin ang mundo. Ngunit napansin niya si Tigre. Ang manok ay nakatayo ng tuwid, tila mas matapang ang tindig, mas matalim ang tingin. Dumapo ito sa ibabaw ng maliit na haligi ng kahoy at kumislot ang mga pakpak. Napangiti si Nestor. Aba, parang iba ka ngayon, ha? Tumilaok si Tigre, malakas, buo at parang may alam sa nangyayari. Kinagabihan, may malaking tupada sa kabilang baryo, sa sabungan sa may San Roque. Maraming sabungerong may pera ang darating, sabi ng balita. Malalaking paluan, malalaking pusta. Para kay Nestor, ito ang pagkakataon. Kahit wala siyang pera, alam niyang tinatanggap ng ibang sabungero ang sistemang sosyo, kung saan ang magmamay-ari ng manok ay may bahagi sa panalo kahit wala siyang puhunan sa pusta. Bitbit niya si Tigre, dala ang mutya na nakatago sa loob ng kanyang kamiseta, nakasabit sa tali na siya mismo ang gumawa. Habang naglalakad siya patungo sa sabungan, ramdam niya ang kabog ng dibdib niya, hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang lakas na tila dumadaloy sa kanya. Pagdating niya sa sabungan, maingay na. Sigawan dito, tawanan doon, mura sa kabila, at hiyawan ng mga tao habang lumilipad ang mga pera sa ere sa bawat tawag ng Kristo. Ang sahig ng sabungan ay puno ng dumi ng manok at pawis ng mga tao. Nasanay na siya sa amoy na iyon. Para kay Nestor, iyon ang amoy ng buhay na alam niya. "Uy, Nestor, nandito ka na pala!" Sigaw ng isang lalaki sa kanya, si Boyet, kapwa niya dating nag-aalaga ng manok ng iba. "May laban ka ba ngayon? O tagapulot ka na naman ng talunan dyan?" Ngumisi si Nestor.
Subukan lang natin, baka sakali swertehin. Suwerte? Sa ilang taon ka na dito, hindi mo pa rin kilala ang salitang iyon. Tumawa si Boyet at umiling. Sige na nga, tingnan natin kung anong klaseng manok na naman dala mo. Nang makita ni Boyet si Tigre, napataas ang kilay niya. Aba, hindi na pala masama ang manok mo ngayon. Matingkad ang balahibo, maganda ang katawan. Saan mo nakuha ito? Matagal na sa akin yan. Ngayon lang siguro na disiplina ng husto. Sagot ni Nestor na may ngiting may bahid ng kumpiyansa. Habang tumatagal ang oras, isa-isang pumapasok ang mga mayayamang sabungero. Dala ang mga manok na nakalagay sa magagarang kulungan. May isa na kilalang kilala sa sabungan, si Don Ramon, isang hasyenderong may malawak na lupain at kilala sa pagiging malupit sa mga tenant sa sakahan. Lagi itong may bagong imported na manok na kilala sa bilis at lakas. Tumingin si Don Ramon kay Nestor at ngumisi. Narito ka na naman, Nestor. Hindi ka pa rin sumusuko. Bilib din ako sa iyo. Kulang ka man sa talino sa pagpili ng panalo, sobra ka naman sa tigas ng ulo. Nakayuko sana si Nestor, pero sa araw na iyon, iba ang pakiramdam niya. Iniangat niya ang ulo at tumingin ng diretso kay Don Ramon. Baka ngayong gabi Don may sorpresa. Tumawa si Don Ramon. Kung mahal ang sorpresa na sinasabi mo, yakapin mo na ngayon pa lang ang pagkatalo. Tingnan ko kung anong klaseng manok ang isasabak mo. Nang ipinakita ni Nestor si Tigre, napatingin din ang ibang sabonghero. Hindi man kasing mamahalin ang mga panabong ni Don Ramon, may kakaibang karisma si Tigre. Malapad ang dibdib, maganda ang tindig, at ang mga mata ay tila hindi natitinag. Lumapit ang isang bookmaker at nagtanong, "Sino ang gusto mong makalaban, Nestor?" Humugot ng malalim na hininga si Nestor. Naramdaman niya ang mutya sa dibdib, nakadikit sa balat niya, malamig pero nakakapagpalakas ng loob. Kahit sinong panabong ni Don Ramon, sagot niya, hindi kumukurap. Nagingay ang mga tao sa sabungan, tila may alon ng pagtataka at tuwa. Loko ka ba, Nestor? Bulong ni Boyet sa kanya. Isa sa pinakamalakas na manok ni Don Ramon ang isasabak niya. Sigurado ka bang wala ka ng planong mabuhay sa kinabukasan? Ngunit ngiti lang ang sinagot ni Nestor. Subukan natin. Tinawag ang unang laban. Si Tigre laban sa manok ni Don Ramon na tinawag nilang General. Malalaki ang pusta. Halos lahat ng tao ay nagpupusta kay Don Ramon. Kilala na ang pangalan niya. Kilala rin ang General. Si Nestor, sa kabilang banda, ay ang hamak na sabongerong mahirap. Mabilis na napuno ang sabungan ng sigawan. 2,000 kay Don Ramon. 5,000 sa General. 1,000 kay General, walang bawas. Iilan lamang ang naglakas loob pumusta kay Nestor. Karamihan ay maliliit na halaga. Hindi dahil naniniwala sila kay Nestor, kundi dahil gusto nilang subukan ang swerteng baka may milagro. Nasa gilid si Nestor, hawak si Tigre. Marahan niyang hinaplos ang likod ng manok. Tigre, ito na. Kung anumang lakas ang binigay ng mutya sa akin, ibinibigay ko sa iyo. Lumaban ka ng may dangal. Para kay nanay, para sa kinabukasan natin. Tumingin si Tigre sa kanya. Walang salita, pero sa mga mata nito, parang may pangakong hindi ito uurong. Nang ipasok ang dalawang manok sa ruweda, dumagundong ang hiyawan. Tumalon si Tigre, kumalawit ang matalim na tari. Sumagot ang General, bumuwelo at sumugod. Nagpalitan ng mabilis na galaw, tila sayaw ng buhay at kamatayan. Minsan akala ng mga tao, tapos na ang laban. Minsan akala nila si Tigre na ang tatamaan. Ngunit sa bawat segundo, tila may gumagabay sa kilos ni Tigre. Umiwas ito sa mga tira ni General at sa isang iglap, tumalon siya ng mas mataas kaysa sa inaasahan. Tumama ang tari sa leeg ng kalaban. Napasinghap ang mga tao. Dumaloy ang dugo sa lupa ng ruweda. Gumulong si General, kumikibot sa katuluyang natumba. Si Tigre naman ay nakatayo pa, kumikislot ang mga pakpak,
Tila'y pinagyayabang ang panalo. Sumigaw ang buong sabungan. May mga tumatakbo, may nagmumura, may nagagalit, may napapailing. Ang hindi makapaniwala si Don Ramon. Lumapit siya sa gitna, tinitigan si Tigre, saka tumingin kay Nestor. "Hindi ako makapaniwala, nakatsamba ka," malamig na sabi niya. "Isang beses lang yan, huwag kang masyadong magdiwang." Ngunit sa puso ni Nestor, alam niyang hindi lang iyon tsamba. Naramdaman niya ang mutya sa dibdib, parang dahan-dahang umiinit. Mula sa gabing iyon, nagsunod-sunod ang panalo ni Nestor. Hindi man sa bawat laban, ngunit sa mahahalagang laban, laging lumalabas ang kakaibang lakas ni Tigre. Unti-unti siyang nakilala sa mga sabungan ng Karatigbayan. Hindi na lang siya basta-basta sabungero. Siya na si Nestor na may manok na hindi madaling talunin. Naipagamot niya ang ina. Napalitan ang luma at butas-butas na bubong nila. Nabili niya ang matagal nang pinapangarap na bagong kulungan para sa mga manok. Nakapagpundar siya ng ilang sisiw mula kay Tigre at ibang lahi ng manok. Unti-unti, naramdaman niya ang pag-angat. Ngunit sa pag-angat, sumunod din ang tukso. Nagsimulang lumapit kay Nestor ang mga taong dati ay hindi man lang siya pinapansin. May mga sabungerong humihingi ng payo sa pagpili ng manok. May mga taong nag-aalok ng pera para ipusta niya sa mga laban niya. May mga magagandang babaeng kinikiliti ang kanyang pagmamataas. Tila biglang nagkaroon siya ng halina sa kanila dahil sa pangalan at pera. Isang gabi, matapos ang isang malaking panalo sa sabungan ng bayan, napadpad si Nestor sa isang inuman. Naroon sina Boyet at iba pang mga kasama sa sabungan. Puno ang mesa ng alak at pulutan. "Sa wakas, ibang Nestor na ang kasama namin ngayon," sabi ni Boyet habang tumatagay. Hindi na ito yung dating tagapulot lang ng barya. May pera na, may pangalan pa. Ngumiti si Nestor, pero may bahagyang bigat sa loob niya. Sa bawat tagay, sa bawat tawa, naririnig niyang parang may mahinang boses sa loob ng isip niya na nagsasabing huwag kalimutan kung saan ka nagsimula. May isang lalaking lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng maayos na polo, may mamahaling relo, at may ngiti na hindi agad nakukuha ang tiwala ni Nestor. "Magandang gabi," sabi nito. "Ikaw si Nestor, hindi ba? Ikaw ang may tigre." Tumango si Nestor. "Ako nga, bakit po?" "Pakilala lang, ako si Marco. May alam akong paraan para lalo pang lumaki ang kita mo sa sabong. Hindi lang sa baryong ito, kundi pati sa Karatig probinsya. Kung papayag ka, tutulungan kitang sumali sa malalaking derby sa Maynila. Doon malaki ang pera." Napakunot ang noo ni Nestor. Malalaki rin ang kalaban doon. "Pero hindi kagaya mo. Balita ko, hindi basta-basta natatalo ang manok mo. At higit sa lahat, marunong ka raw pumili ng laban. Kung sasama ka sa akin, gagamitan natin ang tamang diskarte. May mga laro na kontrolado na ang resulta bago pa magsimula. Kung gusto mo, kasama ka sa loob ng bilog na iyon." Naramdaman ni Nestor ang pag-init ng pisngi niya. Alam niya ang ibig sabihin nito. May daya, may bentahan ng laban, may kabayaran ng ganitong uri ng tagumpay. "Kung gusto ninyong dayain ang laban, hindi ako interesado." Malamig na sagot niya. Nagbago ang ngiti ni Marco. Naging payat at malamig ang tingin nito. "Sayang, malaki sana ang kikitain mo, pero naiintindihan ko. Baka magbago ang isip mo balang araw. Ang pera, kapag nalunod ka na sa sarap, hahanap ka rin ng mas malalim na dagat." Iniwan sila ni Marco, pero hindi na nawala sa isip ni Nestor ang sinabi nito. Sa mga sumunod na buwan, dumami ang pera sa kamay niya, dumami ang panalo, pero dumami rin ang mata na nagmamasid. Dumami ang inggit, dumami ang lihim na galit. Isang gabi, pag-uwi niya sa bahay galing sa sabungan, napansin niyang tila iba ang kilos ni Tigre. Tahimik ito, hindi kasing sigla tulad ng dati.
Nilapitan niya ito at hinaplos ang likod. "Ano na, Tigre? Pagod ka na ba?" Napansin niya ang maliit na hiwa sa gilid ng pakpak nito na hindi galing sa laban. Hindi iyon ang karaniwang sugat na nakukuha sa ruweda. Parang hiwa na dulot ng matalim na bagay na hindi tari. Napakunot ang noo ni Nestor. May hinala siyang may nagtatangkang gumawa ng masama sa manok niya. Maging ang mga kalaban niya, alam na kung gaano kahalaga sa kanya si Tigre at kung gaano kalaki ang naidudulot nito sa bawat laban. Kinabukasan, dinala niya ang mutya sa sagingan kung saan niya ito unang nakuha. Tahimik ang paligid, tulad noong unang gabi. Pinikit niya ang mga mata at hinawakan ang mutya sa dibdib niya. "Kung sino ka man na nagbigay nito sa akin, nakikiusap ako. Huwag sana akong tuluyang matangay ng kasakiman. Ibinigay mo ito sa oras ng kagipitan. Ayokong gamitin ito para sa panlalamang. Kung may kabayaran ng mutyang ito, sabihin mo sa akin ngayon, bago pa maging huli ang lahat." Walang sumagot. Walang kakaibang tunog. Walang liwanag na umikot sa paligid. Ngunit sa loob niya, may tumitimbang na pangunawa. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang luhaan, ang itsura ng ina niyang nanghihina, ang bahay nilang halos gibay na ng hangin. Naalala niya rin na noong unang beses niyang hilingin ang tulong ng mutya, ang laman ng dasal niya ay hindi kayamanan, kundi ginhawa para sa ina at kaunting pag-angat para sa kanilang dalawa. Nagsalita siya ng mahina. "Kung ito ang huling pagkakataon na hihingi ako ng tulong sa iyo, sana ipakita mo sa akin kung ano ang tama." Mula sa araw na iyon, naging mas maingat si Nestor sa pagpili ng laban. Hindi na siya basta sumasabak sa mga laban na puno ng daya at malalabong pusta. Pinipili niya ang tapat na laban kung saan pantay ang tingin sa magkabilang panabong. Kapag may naririnig siyang bulungan ng bentahan, umaatras siya. Marami ang hindi natuwa, lalo na si Marco at ang mga kasama nito. Isang araw muling hinarap siya ni Marco sa labas ng sabungan kasama ang dalawang lalaking malalaki ang katawan at malamig ang mga mata. "Ang dami mong sinasayang na pagkakataon, Nestor," sabi ni Marco. "May mga laban na dapat sana ay sigurado ang panalo mo, pero tumanggi ka. Hindi ganyan ang laro sa malaking sabungan. Dito, pera ang umiikot, hindi damdamin. Kung ayaw mong sumama, baka kailangan mong pagbayaran ang pagbaliwala mo sa alok namin." Hinawakan ni Marco ang balikat ni Nestor ng mahigpit. Halos masaktan siya. Pero tumingin si Nestor ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi ko kailanman kailangan ang tulong ninyong marurumi. Kung mananalo ako, gusto kong panalo iyon dahil sa lakas ng manok ko at tama ang pag-iisip ko. Kung matatalo ako, tanggap ko iyon. Basta dalisay ang laban. Huwag mong idamay ang pangalan ko sa mga palpak ninyong plano." Binitiwan siya ni Marco at sa mata nito may malinaw na babala. "Sige, magdasal ka na lang na wala kaming gawin sa iyo, o sa manok mo, o sa pamilya mo." Kinabukasan, sa isa pang laban, nang ipinasok ni Nestor si Tigre sa ruweda, wala siyang napansing kakaiba. Ngunit sa unang salpukan pa lang, parang may nangyari. Bumagal ang reaksyon ni Tigre. Mabigat ang kilos nito. Nakakuha ng magandang tira ang kalaban at sa loob ng ilang segundo, gumulong si Tigre sa lupa, nanginginig at tuluyang napahiga. Tahimik ang sandali, parang lahat ng ingay sa sabungan ay biglang nawala. Si Nestor, tila nanigas ang buong katawan. Hindi niya maigalaw ang mga paa. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tumakbo siya papasok sa ruweda at binuhat si Tigre. May manipis na bula na lumalabas sa tuka nito. Hindi iyon karaniwang senyales ng sugat sa laban, para bang may lasong pumasok sa katawan ng manok bago pa magsimula ang laban. Nanginginig ang boses ni Nestor. "Tigre, huwag ngayon. Hindi pwede ngayon." Ngunit hindi bumalik ang sigla sa mga mata ni Tigre. Unti-unting nawala ang ningning nito hanggang tuluyang pumikit. Niyakap ni Nestor ang manok at naramdaman niyang parang may pumutok na pader sa loob ng puso niya. Ang mutya sa dibdib niya ay parang biglang bumigat.
May mga pabulong na umalingaw-ngaw sa paligid. Parang nalaso ng manok. Baka may naglagay sa pakain. May galit sa kanya. Hindi na nakapagtataka. Umarap si Nestor kay Boyet na nakatingin sa kanya na may luha sa mata. Boyet, bantayan mo si nanay ko. Siguradong may kinalaman dito sina Marco. Hindi ako mananahimik. Pero bago pa man siya makagawa ng hakbang, lumapit ang isang matandang lalaki, nakabarong na luma at may baston. Hindi niya ito kilala, ngunit ang tingin ng matanda ay tumatagos sa kanya, tila alam na ang buong kwento niya. Ano pong maitutulong ninyo? Tanong ni Nestor. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi ako taga-barangay ninyo. Dumaan lang ako rito dahil may narinig akong balita tungkol sa sabungerong umaasenso bigla sa bungero na may mutya. Hindi ko inaasahang makikita kitang ganyan ng kalagayan. Nanlumo si Nestor. Ano pong ibig ninyong sabihin? May kaalaman ako sa mga ganitong bagay, sagot ng matanda. Ang mutya na dala mo, hindi iyon ordinaryong mutya. Mutya iyon ng puno ng saging na binabantayan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Kapag hiningan mo iyon ng tulong, may kabayaran. Hindi sa pera, hindi sa dugo, kundi sa direksyon ng puso mo. Napatitig si Nestor sa mutya na nasa kanyang dibdib. Kabayaran? Ano pong kabayaran? Iyon ang hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila kapag may mutya sila, puro swerte lang ang darating. Hindi nila napapansin na habang tumatagal, sinusubok ang puso nila. Kung magbabago ka, kung magagalit ka, kung magbabago ang tingin mo sa pera, kung makakalimutan mo ang tunay mong layunin. Kapag lumihis ang puso mo sa unang dasal mo, unti-unting mawawala ang biyaya. At kung may masamang taong gagamit ng galit at inggit laban sa iyo, mas mabilis na magaganap ang kabayaran. Napayuko si Nestor, hawak pa rin si Tigre na malamig na. Ang una kong dasal, para kay nanay, para makaluwag kami sa buhay. Hindi ko hiningi ang kayamanan, pero sa mga sumunod na buwan, napadalas ang sabong, napadalas ang pusta, napadami ang perang hinahawakan ko. Hindi ko man aminin, parang naging mas mahalaga sa akin ang bawat panalo. Tumango ang matanda. Hindi pa huli ang lahat. Ang mutya ay hindi sumpa, ngunit hindi rin basta-bastang regalo. Isa itong paalala. Maaari mo pa ring ituwid ang daan mo. Ngunit sa oras na hindi mo tanggapin ang pagsubok na ito ng bukal sa loob, tuluyan nang mawawala sa iyo ang anumang lakas na galing sa mutya. May luhang pumatak sa pisngi ni Nestor, tumama sa balahibo ni Tigre. Kung ganoon, handa akong tanggapin. Kung kailangan kong magsimula sa wala ulit, gagawin ko. Pero kung may natitirang kaunting awa pa ang nagbigay ng mutyang ito, sana huwag niya pababayaan ang nanay ko. Lumuhod siya sa gitna ng sabungan, hawak ang mutya sa isang kamay at si Tigre sa kabila. Salamat sa lahat ng panalo, bulong niya. Pero kung kapalit noon ay ang pagkasira ng pagkatao ko at ng buhay ng iba, hindi ko iyon kayang tanggapin. Isinusuko ko sa iyo ang mutyang ito at ibinabalik ko ang paghahanap buhay ko sa sarili kong lakas at diskarte. Sa oras na iyon, muli niyang naramdaman ang malamig na dumaloy mula sa mutya patungo sa kanyang kamay. Unti-unting nawala ang bigat nito hanggang maramdaman niyang parang karaniwang bato na lang ito. Nang tingnan niya, hindi na ito kumikislap. Wala na ang gintong ningning. Isa na lamang itong maputlang bato na kulay abo. Tumayo ang matanda at tinapik ang balikat niya. Hindi sa lahat ng oras kailangang nakaasa ka sa mutya. Ang tunay na mutya minsan nasa puso mo lang. Napatunayan mong kaya mong tumanggi sa maruming pera. Iyon ang hindi kayang bilhin ng sino man. Iyon ang hindi kayang nakawin ni Marco, ni Don Ramon, ni kung sino pa man. Mula sa gabing iyon, tuluyang nagbago ang buhay ni Nestor. Hindi na siya sumali sa mga laban na puno ng daya. Hindi na rin siya nagpaakit sa mga alok ng mga taong tulad ni Marco. Gumawa siya ng sariling maliit na farm ng manok panabong
Hindi lang para sa sabungan, kundi para makapagbenta ng maayos na lahi sa mga sabungerong gusto rin ng malinis na laro. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahong kulang uli ang pera. May mga gabing nag-aalala siya kung sapat ba ang kita para sa gamot ng ina. Ngunit sa bawat paghihirap, naaalala niya ang mga panalong naiuwi niya noong kasama niya pa ang mutya at si Tigre. Hindi niya tinitingnan iyon bilang kawalan. Tinitingnan niya iyon bilang pundasyon ng pagkatao niyang natutong humawak ng biyaya at pagsubok. Kalaunan, kumalat sa ibang baryo ang pangalan ni Nestor. Hindi na bilang sabungerong puro panalo, kundi bilang sabungerong marunong rumespeto sa laro. Kapag may derby na gusto ng patas na laban, madalas siyang hinahabol para maging kabilang sa mga tagapili at tagapayo dahil alam ng mga tao na hindi siya pumapayag sa daya. Sa paglipas ng mga taon, nawala na sa sabungan si Marco at ang mga kasama nitong nababalot sa daya. Marami sa kanila ang nag-away-away dahil sa hati ng pera, ang iba ay nakulong dahil sa mga iligal na gawain. Si Don Ramon naman, sa kabila ng kayamanan, unti-unting nawala sa eksena, tinabunan ng mga bagong sabungerong mas bata at mas agresibo. Si Nestor, sa kabilang banda, tahimik na nagpatuloy sa buhay. Napanindigan niyang paunlarin ang maliit nilang bakuran. Nakapagpatayo siya ng maayos na bahay para sa ina. Nakarating siya sa puntong kahit hindi na siya sumabong araw-araw, may maayos na pumapasok na kita mula sa mga manok na pinalaki niya sa tamang paraan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, hawak ang tasa ng kape, nilalaro ng hangin ang mga dahon ng punong saging sa likuran. Naalala niya ang gabing unang beses niyang nakita ang mutya. Naalala niya ang unang dasal, ang unang panalo, ang unang tukso, at ang una at huling pagkamatay ng pinakamamahal niyang manok. Lumapit ang isang batang lalaki, anak ng kapitbahay na laging nakasunod sa kanya tuwing umaga. Kuya Nestor, totoo po ba na dati kayong sikat na sabungero na palaging nananalo? May mutya daw po kayo noon. Ngumiti si Nestor. Maraming nagkukwento ng kung ano-ano. Ang totoo, oo, nagkaroon ako ng mutya. Nagkaroon ako ng panalong hindi ko akalaing makakamit ko. Pero mahalaga hindi kung gaano karami ang panalo mo, kundi kung anong klaseng tao ka pagkatapos mong manalo. Kung ako po, gusto ko rin pong magkamutya, sabi ng bata. Para hindi na magutom sina nanay at tatay. Tiningnan ni Nestor ang bata. Sa mga mata nito, nakita niya ang sarili niya noong kabataan. Ang pag-asang nakasandal sa himala, sa swerte, sa biglaang pagbabago. Lumuhod si Nestor at tumingin ng diretso sa bata. Makinig ka. Kung balang araw may makita kang mutya, huwag mong kakalimutan ang unang dasal na bibitawan mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng pera at ng panalo. Pero kung wala kang makita, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May mutya rin ang sipag, ang diskarte, at ang hindi pagtalikod sa tama. Mas matibay iyon kaysa sa kahit anong batong kumikislap. Natahimik ang bata sa kangumiti. Ibig sabihin po, kahit wala akong mutya, pwede pa rin akong umasenso? Pwede, at mas totoo pa ang asensong iyon, sagot ni Nestor. At kung tungkol sa sabong ang pangarap mo, tandaan mo ito. Ang panalo, hindi palaging nakakamit sa ruweda. Minsan, ang pinakamalaking panalo, iyong kaya mong tumanggi sa laban na alam mong marumi. Habang lumalakad palayo ang bata, sumulyap si Nestor sa likuran ng bahay, sa hanay ng mga punong saging na ngayon ay mas malalago at mas malulusog. Sa isa sa mga pinakaunang puno, sa paanan nito, minsan niyang ibinaon ang mutya na ngayoy naging maputlang bato. Hindi na siya lumapit doon, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang tapos na ang papel ng mutya sa buhay niya. Ang natitira na lamang ay ang aral na iniwan nito, na ang swerte, kung hindi marunong pangalagaan, kayang maging simula ng pagbagsak, at ang kayamanan,
Kung hindi sinasamahan ng kabutihan, kayang maging lason. Sa puso ni Nestor, may katahimikang noon lang niya tunay na naramdaman. Hindi na siya sabungerong umaasa sa mutya ng saging. Siya na ngayon ang lalaking natutong ipusta, hindi ang manok, kundi ang sariling prinsipyo. At sa laban ng buhay, doon siya tunay na yumaman. Hindi lang sa pera, kundi sa dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayamang sabungero. Wakas,